ito na yung mga tangking isopods guys, ang lalaking isopods. So, eto na guys yung part 2 ng ating vivarium project. Sa part 1 kasi, etong hardscape lang ang natapos natin. Natagal lang na tayo sa paggawa ng hardscape pero hindi ko natapos ito kasi wala tayong mga moss. Pero this time, tingnan nyo naman guys. Ang dami nating iba't ibang klaseng moss dito. Hindi ako expert sa mga moss guys, pero mga ganda naman yung mga nakalap ko ng mga moss. Meron pa dito. Ayan mga yan, no? Marami yan guys, makapal. So kamakailan lang namasyal kami sa bundok. Sinamantala ko ng pagkakataon para mangalap ng mga moss. Ang mga moss kasi guys, ang buhay ng mga vivarium, ng mga terrarium kasi sila nagpapaganda tsaka nag-hold ng humidity sa loob. So talagang hindi ko muna tinapos to guys. Ngayon, tatapusin na natin ito. Ang tawag dito guys ay clay pebbles. Ito yung ginagamit na drainage layer ng mga vivarium. Hinugasan ko na ito kanina Naparto natin yan. Kailangan natin maglagay ng separation layer kaya sukatin natin kung gaano kalaki. So eto guys yung weed cover or weed barrier na ginagamit sa mga garden. Nilalagay ito para hindi mag-mix yung drainage layer tsaka yung substrate na ilalagay natin dito. Sack 3. So ito ang pinaka base ng substrate natin kasi nag-retain ng moisture ito Kaninang umaga nangalap na ako ng mga lupa sa paligid. So ito yung topsoil guys, pinaka ibabaw na layer ng lupa. May konting ash lang ito guys pero hindi naman ganun kadami. Mabisa to para sa mga halaman na gagamitin natin. Tapos ito naman yung parang lang to, sandy na siya na soil na may mga bato-bato na magpo-provide ng aeration sa substrate natin. Siguro kalahati lang nito. Mayroon pang dito, suso. Yan guys. Hindi ko sinasabi guys na ito yung pinaka-standard na mixture ng substrate ng vivarium or terrarium. Ito lang guys kasi yung available dito sa paligid Yung iba naglalagay pa ng worm casting, mga ganun. Ito naman yung pagkain ng mga isopods. Tsaka pataba na din sa lupa. Ito yung pinato yung mangga. Matagal na panahon nang nakalipas. Tapos maghahalo ako ng calcium powder with vitamin D3 from Terracal Plus. So ito para din sa mga isopods na ilalagay natin dito sa exoskeleton nila. Parang mayroong nakitang bubog guys. Ano bubog Yan ang hirap kapag sa paligid-ligid lang kinukuha yung substrate Pero rest assured guys, yung source ng mga lupa natin hindi contaminated ng kung anumang chemical or fertilizer o anuman. Sana gumana tong substrate mixture natin Parang gawa-gawa ko lang din yun Parang ang taas ata ng ng allowance ko dito. Ganyan kadami yung substrate na nilagay natin pero parang kulang pa rin. Puro mga ferns yung gagamitin kong plants dito guys kasi ito lang yung alam kong available sa paligid namin na pwedeng ilagay sa ating vivarium. Siguro meron pa pero ito yung sa tingin ko yung pinaka-safe para sa alaga natin. Sphagnum moss guys na may mga kokopit din pero mas maraming sphagnum moss pang retain ng moisture para sa ating mga halaman. Parang napakalaki ng isang to guys Ganyan guys, ang laki Ito guys, sakto lang. Kahit ferns lang yan guys masaya na ako dyan. Ganda guys parang Christmas tree lang. Puro ferns. Try ko lang guys kung magandang tingnan. Idadagdag ko tong driftwood na ito para may pagtaguan yung mga isopods dito sa ilalim kasi kapag naka-expose sila baka kainin sila ng ating nilalang na ilalagay dito. Meron akong nakitang halaman dito nung nangalap ako ng mga moss Ito. Tubo kaya ito guys sa terrarium. Parang ganda Parang isang uri din ng ferns. Parang parang artificial plant pero totoong plant to guys. Ilagay natin ito baka sakaling mabuhay. Ito pang mga to guys nakita kong pakalat-kalat sa
pinagkolektahan ko ng mga moss. Again, sa mga expert dyan pakisabihan na lang ako kung pwede ba o hindi itong mga nilalagay ko. Ilalagay ko dito sa harapan ng dry food. Magtatagdag na ako ng mga moss. Iko-cover natin ng moss itong floor space. Sana mabuhay itong mga moss. Hindi ko na nilinisan itong mga moss guys. Yung pinagkunan ko naman malinis naman yung lugar guys Walang masamang elemento. Ito sphagnum moss ata to. Parang ganyan Sphagnum moss yung mga yan same Iba't ibang klaseng moss to guys Basta kuha lang ko ng kuha pero yung lugar ng pinagkukunan ko ng moss guys hindi ko kinakalbo. Parang patch lang para dumami ulit sila doon. May tumutubong mga ferns guys. Sakto yan dito sa gilid So bago tayo magpatuloy sa paglalagay ng mga moss may nakalimutan akong isang halaman pa na gusto kong ilagay dito. Ito guys. Pothos plant. Kuha ko ng mahaba. Hindi ko sure kung tama yung mga parts na kinat ko. Kaya na lang natin. Ito medyo makapal yung dahon tsaka malalaki. So sa likod ko ito ilalagay. Ito mabilis lumugot ng mga pothos plant. Kaya ititrim-trim ko na lang kung mabubuhay sila dito. So etong clay na to guys ay ito. Pinasa ko lang maging clay. So itong magiging binder natin ng sphagnum moss na ididikit natin sa mga wall. Trial lang. Tapos, ididikit natin yung moss dyan. Ganyan, para may pagkapitan siya. So, ito na yung kinalabasan ng ating dry food dito sa baba. Naglagay ako ng sphagnum moss dito, o ng moss dyan, moss, para lang medyo mag-blend in ng konti. Ganun na guys, Tayo natin dito. Hindi ko sure guys kung ito ba yung tinatawag na star moss. Parang ganyan na tayo It's so relaxing. Hindi ko alam kung anong klaseng creeping plant ito. Nakita ko lang sa likod namin. Napakadami at saka napakakapal. At parang napakabilis dumami ng mga to. Dapat ikat-kat kapag dumadami na. Mga sphagnum moss hindi ko hinugasan Kaya may mga sumama na ibang elemento guys. Pero mga mabubuting elemento yung mga yan guys. Tapos may mga springtails akong nakita dito kanina. Ito yung binding soil na ginamit natin kagabi. Tumigas na kaya tinibigan ko ulit. Parang tayo nag-sesemento Lagay natin dito. Diyan. Ibisin lang natin. Ididikit natin sa binding soil. Hindi ko alam kung magiging effective ito pero try lang natin. Tapos kuha tayo ng moss. Yan guys, takpan natin yan para hindi naman masyadong OA tingnan. So ayun guys, yung ating creeping plant ito na yung mga tangking isopods guys. Ang lalaking isopods. So mga Spanish isopods guys. Spanish pillbugs. Ito may mga baby sila dito So ito yung magiging mga cleanup crew natin. Mayroon na rin mga springtails dito. Hitchhikers na springtails. Kaso maliliit lang sila tsaka kukunti. Bibili tayo ng mga springtails na yung kulay red. Kaya kulay orange kanon. So ayun guys, let's colonize this vivarium. Boom. Kain na sila guys. Okay, gumagapang na dun guys. Diba? Astig. Lahat to ibubuhos ko na dito. Kasi napakadami naman nila guys. Binawasan ko lang yung colony ko ng Spanish pillbugs. Yan. So, magpaparami na sila dito. Humahay kahit magparami. So ang napili kong leaf litter guys, ito dahon ng hulaan nyo guys kung anong klaseng dahon to, kung anong punong kahoy to So napili ko to kasi yung kulay niya kakaiba. Parang reddish siya. So magbe-break siya ng kulay natin dito kasi puro green tsaka brown lang ang kulay dito Ayan lang guys. Nakakit na yung isang isopod guys. Ang galing Taas lang yung nakit niya guys Nag-mountain climbing isopod. Stig. Nakalimutan ko na kung anong klaseng damo to guys. Ilalagay ko na lang na buo ito. Yung mga isapads natin ang kukulit umakit sila Patay tayo dyan. Baka ubusin kayo ni Spike. Ayun na yung ang kukulit ng mga isapads natin dito guys. Sa wakas guys, natapos dun tong ating vivarium. May dalawang isapads dito na nagpo-food trip. Itong creeping plant na nilagay natin kinakain na nila. Nag-enjoy sila guys. Itong ibang isopod naman guys nasa taas, nasa wall May kinakain siya dyan. Ito So ayun guys.
natapos din sa wakas itong ating vivarium. So, ayun na yung kinalabasan niya guys. Napakahaba ng proseso mula sa hardscape hanggang sa planting. Pero siguro guys, sanayan lang yan ano. So, ayun guys, hindi pa siya ganun kabongga ano. Parang napaka minimalist na vivarium compared sa iba na punong-puno ng mga halaman no, kasi limited yung mga plants na available sa atin. Mostly mga ferns lang. Tsaka yan, photos plant. Itong screen mesh top na guys, tatakpan ko siguro dito para tumaas yung humidity sa loob. Kasi parang mababa pa yung humidity sa loob Hahayaan ko muna to ng mga 2 weeks o 3 weeks siguro guys. Para mag-settle itong mga halaman natin bago natin ilagay dito sa spike. Kumbaga guys, parang aquarium din yan ano. Bago i-introduce yung mga isda, sinacycle mo ng tubig. Paki-comment na lang guys kung may mga dapat or di dapat ba akong ginawa dito. Para naman matuto tayong lahat guys. Tapos nagdagdag ako ng mga bato dito sa gilid. Tapos ito guys, kinakain ng isopods to. Siguro guys, maglalagay ako ng halaman dito sa part na to. Snake plant siguro, maganyan. Para medyo mapagtaguan si Spike. Although may mga place naman dito sa likod na pwede niyang taguan. Sa ilalim, pwede siya magtago dyan. Kakatuwa talaga itong mga isopods nito guys. Arboreal na isopod. Nasa taas sila So ayun guys, paki-comment na lang guys yung opinion nyo sa vivarium na ito. Abangan na lang natin yung pagdating ni Spike dito. Maraming salamat guys at chill lang tayo lagi dito sa Schizopelma, Philippines. Yeah.